Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig ngayon sa JGIA TV YouTube channel. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Lord dahil sa panibagong umagang ito na muli niya tayong dinala upang makapakinig ng kanyang mensahe. Bago po ang lahat, maaari po ba muna tayong sumandaling manalangin? Yes, hallelujah, Father God. Lord, maraming salamat sa panibagong umagang ito, sa panibagong araw na ito, God, na binigay mo sa bawat isa. At maraming salamat, Lord, sa pagkakataon na makapakinig kami ng inyong mensahe, O God. And Lord, we pray sa aming pagde-devotion, O God. We ask for the presence of the Holy Spirit to be with us. Holy Spirit, speak to us kung ano yung mensahe mo sa bawat isa ngayong umagang ito. Holy Spirit, ikaw yung patuloy na kumilos sa bawat isa. We ask for your wisdom, O Holy Spirit. Open our spiritual ears, our spiritual eyes, and our spiritual mind upang maintindihan namin yung mensahe mo, O God. And ano man ang assignment ng kaaway na pilit na i-distract kami sa pakikinig ng iyong salita sa ngayong umagang ito, God. Winawasak namin ito sa pangalan ni Jesus, O God, na walang gawa ng kaaway ang makakapag-distract sa pag-aaral namin ng iyong salita. In the name of Jesus, O God. And Lord, patuloy mong i-cover ang bawat isa ng iyong banal na dugo. And Lord, we ask for your angels to be with us as we study your word, O God. Lord, maraming salamat po. We bring back all the glory and honor and highest praise in the name of Jesus. Amen. Ang mensahe po ngayong umagang ito ay pinamagatan kong babangon tayo, susulong tayo. So, nakuha ko po itong tagline na ito sa isang commercial po ng isang kape. Tayo pong mga Pilipino, kilala po tayo sa pagiging resilient. So, ano po ba itong resiliency na to? Sabi po sa Merriam-Webster, resilience is the capability of a strained body to recover its size and shape after deformation caused especially by compressive stress. Another definition po ng resilience, an ability to recover from or adjust easily to misfortune or change. So basically, yung resilience po, ito yung kakayahan ng isang tao na muling bumangon mula sa kinaharap niyang problema or pagsubok. Kung iisipin na from the past 11 months, ang dami pong kinaharap na pagsubok ng bansa natin. From Taal eruption to COVID-19 crisis na until now we're still under quarantine, na marami rin tayong naranasang paglindol, nasalanta tayo ng bagyo, lalo na itong nakaraan lang, yung bagyong Ulysses, na maraming kababayan natin sa Cagayan at Isabela na nawala ng tahanan, nawala ng kabuhayan, nawala ng mahal sa buhay. Kaya kung isipin natin, paano ka pa makakabangon sa dami ng pagsubok, dami ng problema na kinaharap natin? Kaya ngayon po, ang mensahe pong gustong i-share ng Lord sa bawat isa is how to live a resilient life. Ang verse po natin is mula sa 2 Chronicles chapter 20 verse 17. Babasahin ko po sa ASND version. Verse 17, hindi na kailangan na makipaglaban pa kayo. Maghanda lang kayo at magpakatatag. At masdan nyo ang katagumpayan na gagawin ng Panginoon para sa inyo. Kayong mga taga-Juda at taga-Jerusalem, huwag kayong matakot o manghina. Harapin nyo sila bukas at ang Panginoon ay sasama sa inyo. Amen po sa Word of God. So how could we live a resilient life? Number 1, dapat ang pundasyon ng pananampalataya natin ay na kay Jesus lang. Sa Matthew chapter 7 verse 24 to 27, mababasa natin dito yung dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay. Sabi sa verse 24,
Kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Ngunit ang sino mang nakikinig sa aking mga salita pero hindi naman ito sinusunod ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Dito po tinuturo po sa atin ni Jesus na to achieve a resilient life, then we must apply what He teaches. Kung sino man yung nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos, kapag may pagsubok na dumating, hindi siya mapapahamak at mananatili siyang nakatayo. Dahil ang pundasyon ng kanyang pananampalataya ay nasa Diyos na makapangyarihan at siyang may likha ng langit at ng mundo. How to live a resilient life? Number 2 is by having the right character and teachable heart. As we apply the Word of God in times of difficulties, namomold din po yung character natin dito para makayanan yung mga pagsubok na kakaharapin natin. Sa Matthew chapter 5 verse 1 to 12, tinuro po din ni Jesus kung ano yung mga good characters na meron dapat tayo. Aside from having a good character, kailangan meron din tayong teachable heart. Sabi nga sa Romans chapter 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Mga kapatid, kadalasan kaya tayo nakakaranas ng pagsubok o problema is because there's a new things that God wants us to learn and embrace. How could we live a resilient life? Pangatlo, filling your heart with positivity. Tinuro sa atin ni Jesus that out of the flow of our hearts, the mouth speaks. Kapag tayo ay under pressure, kung ano yung laman ng ating puso, yun ang nag-overflow sa labas. Mga kapatid, ano bang laman ng puso natin ngayon? Puno ba ito ng problema, ng reklamo? Puno ba ito ng discouragement? O puno ito ng praises sa Lord na in spite of trials, words of praises and worship pa din ang lumalabas sa bibig natin. Sabi nga sa Luke chapter 6 verse 45, ganoon din naman ang tao. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ng puso niya. Ngunit ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ng puso niya. Sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, yun din ang lumalabas sa kanyang bibig. And lastly, how could we live a resilient life? Surround yourself with right people. It is important that we surround ourselves with people who support and remind us to turn to God in times of trouble. Kailangan nating maintindihan na hindi lahat ng boses ay dapat pinapakinggan. Hindi lahat ng nababasa natin sa internet or napapanood sa TV or naririnig sa radyo ay dapat pinaniniwalaan. Surround ourselves with people na full of positivity at ilalapit tayo sa Lord. Hindi yung makakasira at ilalayo tayo sa Lord. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, bad company corrupts good moral. And sa Proverbs chapter 13 verse 20, kapag ang lagi mong kasama ay isang taong marunong, magiging marunong ka rin. Ngunit kung hangal ang lagi mong kasama ay mapapahamak ka. One perfect example dito ay si Job. Job lived with a resilient life. Ano ba yung mga napagdaanan niya? Nawala lahat ng ari-arian niya, namatay yung mga servants niya, pati na rin yung mga anak niya, iniwan siya ng asawa niya, and his friends discouraged him, then nagkasakit pa siya. Pero ano yung ginawa ni Job?
Sabi sa Job chapter 1 verse 20 to 21, Nang marinig iyon ni Job, tumayo siya at pinunit ang kanyang damit dahil sa pagdadalamhati. Pagkatapos inahitan niya ang kanyang buhok sa ulo at nagpatira pa sa lupa para sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng mayroon ako at ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi nagkasala si Job, hindi niya sinisi ang Diyos. Sa naranasan niyang pagsubok, still he praises God. At anong nangyari kay Job after ng lahat ng unos at pagsubok na pinagdaanan niya? Sabi sa last chapter ng Book of Job, the Lord restored his fortunes. And hindi lang basta ni-restore ng Lord yung kabuhayan niya, dinoble pa ng Lord to sa kung anong meron siya dati. Ano pa? He also had 7 sons and 3 daughters. Nagkaanak pa siya ulit. And nabuhay pa siya ng hanggang 140 years at nakita pa niya ang kanyang mga apo hanggang sa ika-4 na henerasyon. Bilang pagwawakas po sa ating morning devotion, sabay-sabay po nating basahin ang Job chapter 5 verse 8 to 27. And let's take this as a prayer and keep this in our heart as a reminder whenever we face trials or troubles. Sa verse 8, kung ako sa iyo, lalapit ako sa Diyos. Sasabihin ko sa Kanya ang aking kalagayan, sapagkat gumagawa siya ng mga kahangahangang bagay at mga himalang hindi kayang unawain o bilangin. Nagpapadala siya ng ulan sa mundo at pinatutubigan niya ang mga bukirin. Itinataas niya ang mga nagpapakumbaba at kinakalinga ang mga nagdadalamhati. Sinisira niya ang plano ng mga mandaraya para hindi sila magtagumpay. Hinuhuli niya ang marunong sa kanilang katusuhan at hinahadlangan ng plano ng mga mandaraya. Hindi sila nakakakita kahit maliwanag at nangangapa sila na parang gabi kahit nakatanghalian. Inililigtas ng Diyos ang mga dukha mula sa kamatayan at sa mga taong makapangyarihan na umaapi sa kanila. Kaya may pag-asang mga dukha, pero ang masasama ay kanyang sinasaway. Mapalad ang taong tinutuwid ng Diyos ang pag-uugali, kaya huwag mong mamasamain ang pagtutuwid ng makapangyarihang Diyos sa iyo, sapagkat ang kanyang mga sinusugatan ay kanya ring ginagamot, at ang kanyang sinasaktan ay kanya ring pinapagaling. Palagi kanyang ililigtas sa mga salot at panganib, ililigtas kanya sa kamatayan sa panahon ng tagutom at digmaan. Iingatan ka niya kung sisirain ka ng iba, at wala kang katatakutan kung dumating man ang kapahamakan. Ang tagutom at kapahamakan ay iyong tatawanan at hindi ka matatakot sa mababangis na hayop, sapagkat hindi ka gagalawin ng mga ito, at hindi ka na mahihirapang magtanim sa bukid mong mabato. Mamumuhay ng payapang sa bahayan mo at walang mawawala sa iyong mga hayop. Dadami ang iyong angkan na parang kasindami ng mga damo sa lupa. Hahaba ang buhay mo at hindi ka mamamatay ng hindi sa tamang panahon. Ayon sa aming nalaman at naranasan, napatunayan namin na talagang totoo ang lahat ng ito. Kaya dinggin mo ito at isabuhay para sa ikabubuti mo. Amen po sa Word of God. Kaya ngayon po, let's close our eyes and feel the presence of the Lord. And let us pray. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, maraming salamat po sa bagang ito at sa inyong mensahe. Lord, thank you for teaching us how to live a resilient life. Lord, thank you for reminding us na dapat ang maging pundasyon ng aming pananampalataya ay sa iyo lang. Maraming salamat, Lord, for reminding us to have a good character and teachable heart and to fill our hearts with positivity, Lord. And also, thank you, Lord, for reminding us na we should surround ourselves with right people, with the people, Lord, na itinalaga mo sa bawat isa na maglalapit sa iyo, Panginoon, at hindi maglalayo sa iyo. And alam ko, Panginoon, na batid mo yung nararanasang pagsubok o problema ng bawat isa. Kaya I pray, Lord,
Nasamahan mo kami sa bawat pagsubok na kakaharapin namin, Lord God. Lord, we can't live a resilient life without you, Jesus. Higit sa lahat, Panginoon, ikaw yung key ingredient, Panginoon, to live a resilient life. Help us, O God, to continue to walk in our faith and to build our life upon your love and upon your rock, so that whenever trials and troubles come, mananatili kaming nakatayo sa pananampalataya namin sa iyo. And Lord, teach us to trust more in you. And Lord, we continue to pray for our nation. Panginoon, batid mo yung nararanasan ng aming bansa, lahat ng pagsubok, problema na dinanas ng inyong bansa, O God. Lord, we continue to declare that the Philippines belong to you, O God. Lord, help us Filipinos na muling makabangon mula sa aming pagkakalugmok. And we continue to declare and decree your promises sa bansa namin, O God. And Lord, we bring back all the glory and honor and highest praise in your most holy name. In Jesus' name we pray. Amen.